Niemas, sa lahat ba naman ng pwede makatagpo ito pa talaga ang taong ito? Isip pa ni Kalbo, habang tagaktak ang pawis ng kanyang mapagtantong parang sinasakloban na ito ng langit at ubos na ang kanyang PC. Napakwento na lamang ito bilang tugon kay Chief Chadusik kung sino itong maalindog na magandang dilag. Isa daw itong fixer na kasapi ng grupong Igakai na kilala bilang isang malaking organisasyon sa Japan. Nung napadpad niya raw ang mga ito doon kakahanap ng business sites sa Japan, wala ni kahit isang organisasyon ang may kakayahang pigilan o harangin sila hanggang sa dumating ang babaeng ito na kinilala bilang si Kuroha. Pumunta ito mag-isa sa isang bar kung saan naghahapi-hapi ang grupo ni Bembol sabay bigla itong nagpakilala at idiniklarang tatapusin nito ang mga ito. Natawa pa bigla ang ilan sa mga ito, habang ang ilan naman ay pawang naguluhan na hindi makapaniwala sa inasta ni Kuroha. At meron din isang maangas na inilabas ang 45 bilang tugon sa binitawan ni babae. Subalit magpagayon pa man, hindi din natinag itong isa at inilabas din ang kanyang maikling punyal. Wala na itong sinayang na sandali at agad na nitong winasiwas ang kanyang bitbit at sa isang saglit ay matutunghayang sa bawat hawi ay may kasabay na talsik ng dugo. Ang mga kaninang nagsisiwalang bahala at natatawa ngayon ay nababahala kung hindi nakahilata. Paglipas ng ilang sandali ay naubos ang mga ito gamit lamang ang isang maliit na punyal dahilan upang tumulong muli ang butil ng pawis ni Kalbo sa pagkaalala kung gaano kabrutal itong si Kuroha. Dahil sa narinig mula kay Bembol, napabulong pa itong isa pang kalbo kay Chief, at parang mapapalaban pa daw silang muli laban sa mga bagong dating. Sa kabilang banda ay tahimik lamang na nakikinig at nagmamatsyag subalit laging handa sa pwedeng maging kahihinatnan itong ating poging bida. At nagpakilala na nga itong magandang dilag bilang si Kuroha na kabilang sa isang organisasyong Igakai. Tulad ng kwento ni Bembol habang nakapako ang tingin nito kay Chief na pawang ito lang talaga ang gusto niyang makausap. Nabigla naman itong si tanda sa asal ni babae at magalang itong tinanong kung siya nga ba raw si Sir Chadusik. Nauutal itong tumugon sa tanong ng dalaga na siya nga raw yun, ngunit wala na daw yung sir. Dahil sa kumpirmasyon na yon ni Tanda, back to business si Kuroha at taimtim nitong pinakiusap kay Chief ang pag-handover kay Bembol 10 ng kanyang mga kasamahan na nagpabigla naman kay Chief sabay tanong sa kausap ng dahilan kung bakit. Agad naman nagbigay ng rason ito dito na matagal na raw nila pinaghahabol ang grupo ni Bembol na kinilala bilang si Jiang Yochen. Hindi pa man tapos sa pagpapaliwanag itong dalaga ay sumabat na itong si Kalbo at pasigaw na tinanong si Tanda kung talaga ba raw nag-iisip itong ibigay ang mga ito. Ipinaalala pa nito ang kalagayan ni Detective kakahabol sa kanila upang ipamigay lamang daw ni Chief ang credit kay Kuroha. Sa tindi ng hiyaw ni Kalbo, ay narindi na rin si Tanda at bigla nitong pinatahimik sabay bulyaw dito kung gaano kapangit ang pangalan nito na sana nga raw. Ay hindi na niya nalaman pa na nagpatawa naman bigla kay Kuroha nang hindi sadya sabay bawi ng ahem at pansin nito ang lubhang pagkagulat ng mga katabing tauhan nito. Upang mabawi ang sarili ay agad itong nagsalita na tunay daw na siya si Jiang Yochen. At kung ibibigay nga raw ni Chief ang mga ito sa kanila ay bibiyan daw ito ng gantimpala. Hindi lamang daw siya babayaran ng limpak-limpak, bagkus, kung nanaisin daw nito ang magtayo ng negosyo sa Japan ay tutulungan pa ng mga ito si Chief. Ang mga narinig mula kay Kuroha ay hindi umayo ng husto sa tenga ni Kalbo kung kaya't buong puwersa nitong sinigaw kasama lahat ng laway kay Chief na kung hindi daw siya ibibigay sa mga ito ay babayaran daw niya ito ng mas higit pa kaysa sa ibabayad ng mga ito dito. Subalit matalino din itong si Kuroha at alam na alam ang mga galawan nitong Kalbo kung kaya't checkmate na kaagad ang iginawad nito dito. Mahusay na counter statement ang agad na binitawan upang huwag na para magdalawang isip pa si Chief sa mga offer ng mga ito. Walang kimi nitong sinabi kay Chief na idadagdag namin bilang kabayaran ang lahat ng mga pag-aari mayroon si Jiang Yochen. At isusuka niya din naman lahat ng mga ito kung kaya't wala kang dapat na ikakabahala. Biglang nagdilim ang mundo ni Kalbo sa bitaw na yon ni Kuroha. At wala itong magawa kundi ang manggalaiti na lamang. At nang hindi kaagad nakasagot si Chief, ay tinanong na ni Kuroha ito sa pagmamadali at batid niyang wala silang gaanong oras para magtagal pa dito. Sa lahat ng mga magagandang offer na yon ni Kuroha, ay walang tumalab kay Chief. At bilang si Chief na isang tunay na old school gangsta, mahusay nitong ipinarating kay Kuroha ang saloobin. Kanyang ipinahiwatig na meron isang detective na matagal nang nagsusubaybay sa grupo ni Kalbo, at dahil dun ay kasalukuyang nakahilata sa hospital habang ginagawa ang trabaho. Dagdag pa niya na hindi daw niya maaaring gawin ito at tanggapin ang suhol ng walang pahintulot mula sa taong yon. Bakas naman ang lungkot sa mukha at kawalang magawa sa sitwasyon ni Kuroha habang taimtim na nakatitig kay Tanda na noon ay seryosong nakatitig din sa kanya. Dahilan upang mabatid ni Kuroha ang lalim ng desisyon nito kung kaya't sinabi na lamang nito na nakapanghihinayang man, subalit ito'y talagang dapat mangyari. Sa binitawang salita ni Kuroha ay sabay-sabay na ito nagpakawala ng matinding killing intent sabay labas ng kanya-kanyang mga patalim. Dahil sa nasaksihan ay napamura naman ang mga tauhan ni Chief sabay bunot na rin ng kani-kanilang mga panghampas at patalim. Saktong hahakbang na sana palapit itong si Kuroha kay Chief ay
Bigla itong nabahala ng kanyang mapansin na wala sa pwesto ang poging kanyang minarkahan kani-kanina lamang at napilitan itong ibaling ang kanyang paningin sa dating kinaroroonan nito upang makumpirma na wala nga ito dito. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Kuroha kung kaya't daglian niyang iniskan ang paligid. Subalit bigo itong mahanap si Ijin and he's nowhere to be found kung kaya't muli niyang binalikan sa alaala kung kailan niya ito minarkahan at ngayon natitiyak niyang nandito lang ito sa paligid. Hindi pa rin ito lubos makapaniwala at ngayon lamang daw ito nangyari na may nakalusot sa kanyang paningin. Muli pa nitong tinignan ang dating kinaroroonan ni Ijin baka sakaling mayroong clue subalit bigo ito hanggang sa huling pagkakataon. Napansin ng tauhan nito ang hindi pangkaraniwang kinikilos ni Kuroha kung kaya't pinaalahanan na nito kung ano yung utos nito. Muling nakadama ng pressure si babae, at hindi niya matantya ang kakayahan ni Ijin na siyang biglang nawala sa peripheral view nito. Swerte na lamang at biglang narinig ang uwang ng police car kung kaya't nagkaroon ito ng rason upang umatras at ganun na ang ibinabang utos nito na siya namang ipinagtaka ng kanyang mga tauhan. Subalit binaliwala ito ng babae at muling binalingan si Chief na may bahagyang ngiti sa labi at sinabing sana raw ay magkita silang muli sabay tumalikod palayo na siya namang sinundan ng kanyang mga tauhan. Pawang nabunutan ng tinik at nagpapasalamat ang koponan ni Chief sa pagtalikod ni Kuroha. Habang ang ating bida ay nakakubli pa rin at handang tumayo sa battleground, habang taimtim na nagmamatsyag na may hawak na patalim at 45 hanggang sa tuluyang makalayo sina Kuroha. Hindi naman lubos makapaniwala sa naging desisyon ni Kuroha ang mga kasapi nito at patuloy na hinihikayat ang pinuno na kahit sa ganitong pagkakataon daw ay hindi pa rin huli at kaya pa daw nilang patumbahin ang mga ito at makuha si Bembol bago pa dumating ang mga kapulisan. Datapwat subalit ganun ang naging desisyon nito ay pinanindigan ito ni Kuroha at tiwala itong malalagay sila sa alanganin sakali man pinilit nilang kuhain si Jiang Yuchen alias Bembol. Hindi naman makapaniwala itong isa sa naging pahayag ni Kuroha kung kaya't ipinaliwanag na lamang nito sa mga ito na sa sandaling tinanggihan ni Chief ang kanilang proposal ay agad na nawala sa kanyang paningin ang taong tumalo kay Jiang Yuchen. Naiinis man sa nangyari si babae ay wala na rin ito magagawa pa kundi ang maglabas na lamang ng pulang aura, tanda ng pagkayamot na siya namang naintindihan agad ng mga kasama. Samantala, balik sa pinangyarihan ay napabuntong hininga na lamang itong si Kalbo at sinabi kay Chief kung gaano siya natuwa sa kauna-unahang beses na pagdating ng pulis. Subalit binaliwala lamang nito si Kalbo at binalingan itong Bembol ng kanyang mapansin na parang guminhawa pa ang pakiramdam nito. At ng kanyang itanong nga ito kung bakit ganun ay tahasan naman din ito sinagot ng Bembol na nakaligtas daw siya kay Kuroha kaya natural na ganun. Wala namang naitugon pa si Chief kundi ang magtanong na lamang dito kung sino nga ba raw talaga ang babaeng yon. Ayon nga kay Bembol ay isa raw itong fixer na kabilang sa isang fixer organization na nagmula sa Japan, ang Igakai. Dahil sa malabong paliwanag ng Bembol ay lalo pang naguluhan itong tatlo kung kaya't pinutol na lamang nito ang sinasabi. At dinugtungan na lamang na isipin nyo na lang na sinwerte kayo ngayon at malamang lahat tayong nandirito ay nakabulagta na kung hindi dahil sa mga pulis habang pilit na binabangon ang sarili at hirap na isinandal ang katawan sa sasakyan. Tahimik naman na nakikinig ang iba samantalang ang iba naman ay pinapatch up ang sarili. Si Chief na hindi makapaniwala sa binitawang pahayag ni Bembol ay patuloy na ina-analyze ang mga pangyayari. At kanyang napagtanto na hindi ang pulisya ang nagpaatras kay Kuroha kundi ang ginawa ni Ijin na nawala sa vision nito. Sa ganung ganap nga ay biglang lumitaw na ang ating poging bida ng kanyang mapagtanto na wala ng bahid ng anumang panganib sa paligid, na siya namang nagpagulat sa dalawang kalbo na parang tinatanong ang sarili kung saan galing itong si Ijin. Hindi naman kaya sadya lang natatakot pa din ang dalawang ito sa nakaraang display of skills ng binata. Magpagayon man, nakumbinsi pa rin ni Bembol ang sarili sa tunay na dahilan ng pag-atras ni Kuroha at yon nga ay dahil kay Ijin, na kasalukuyang nagpapaalam na kay Chief na umalis na siya namang pinasalamatan ni Tanda at tuluyang pinaalis sa eksena. Habang nahakbang palayo ang ating binata ay hindi maiwasan ni Tanda ang mapaisip sa kung anong klaseng nakaraan ang dinanas ni Ijin upang magtaglay ng nakamamatay na kasanayan sa murang edad. Sa huli, ay lubos itong nagpapasalamat at hindi na nito kalaban ang binata. Naputol lamang ang iniisip nito nang magbalik tanong din itong Bembol kay Chief kung si Ijin nga raw ba ay isa din sa mga fixers nito na kung hindi daw dahil sa binata ay malamang may kahihinatnan na ang mga ito sa kanya na agad naman pinabulaanan ng matanda. Makalipas ang ilang araw ay matutunghayan na muling nagkita ang dalawa sa paborito nilang hangouts, ang convenience store. Ang detective at ang aking kasama ay nagising na kamakailan lamang at mukhang ang kaso patungkol kay Jiang Yuchen ay agad na resolba ng maayos. Balita pa dito ni Tanda sa bata na nagpaganda sa mood ng dalawa
at napatitig pa nga si Chief kay Ijin habang iniisip ang mga salita noon ni Bembol patungkol kay Ijin bilang isang fixer daw niya. Agad naman nakadama ng pagkabalisa si Ijin dahil sa titig ng matanda kung kaya tinanong niya ito kung bakit. At nailang naman din ang isa sabay sabing wala lang. Napansin ko lang na nginunguya mo ng mabuti ang iyong pagkain at biglang palit ng topic na noon daw ay manghang-mangha ang kanyang tauhang kalbo sa alindog ni Kuroha. Abangan ang next chapter mga lods, hanggang sa muli.